po ng pag-uusapan natin ay restoring God's kingdom. Restoring God's kingdom. Ang layunin ng pagpunta ng Panginoong Hesus dito sa mundo, mga kapatid, is to restore God's kingdom on earth. Samahan niyo po muna ako sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos at ito po ay makikita natin sa book of Amos chapter 9 verse 11. The Lord says, "A day is coming when I will restore the kingdom of David, which is like a house fallen into ruins. I will repair its walls and restore it. I will rebuild it and make it as it was long ago." Sabi niya naman sa Tagalog, sa araw na yon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kung ikaw ay natumba, kung ikaw ay nag-fall down, huwag kang mag-alala, ibabangon ka ni Lord. Sino dito ang gusto niyang ibangon siya ni Lord? Kung ang spiritual life mo ay natumba ka o na-fall down, I am telling you, now is the time that God will raise you up. Sabihin mo nga sa iyong katabi, arise. Sabihin mo sa iyong balikat, arise. Sabi nung katabi mo, aray. Okay, sabi niya doon, sa araw na yon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David at aayusin. Sabihin natin, aayusin. May aayusin si Lord. Sino dito ang naniniwala na may aayusin pa si Lord sa kanyang buhay? Kapag si Lord ay pinaghari mo sa iyong buhay, ang buhay mo aayos. Sino dito ang gusto niya umayos ang buhay? So para umayos ang buhay mo, dapat paghariin mo si Lord. Okay? Sabi niya dito, aayusin kong muli ang mga nasirang dako. Lahat ng mga bagay na nasira sa buhay natin, relationship, family, business, lahat ng mga pangalan natin, aayusin ng Diyos, yung mga nasira sa buhay natin. At sabi po dito, ibabalik ko. Yan, may nawala ba sa atin? May ibabalik si Lord. Kung may nawala sa atin, hindi lang doble, triple, quadruplets pa ang ibabalik sa atin ni Lord. Naniniwala ba kayo doon? Okay, ibabalik ko o ibabalik ang mga guho at itatayong muli iyon kagaya noong una. Okay? Palayan ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga buhay at mga banal na salita. Ang mensaheng ito, mga kapatid, ay pangako ng Panginoon sa bansang Israel na kanyang ipinahayag sa kanyang bansa, sa bayang Israel, sa pamamagitan ni Propeta Amos. Bakit i-restore? Ano ba ang i-restore ng Diyos sa bansang Israel? At bakit niya sinabi na ibabalik niya yung kaharian ni David? Ano ba ang kaharian ni David? At sino ba si David? The Bible says, David is a man after God's own heart. Bakit si David ay tinawag na man after God's own heart? Kasi si David po, siya po ay humble person. Napapansin po natin dito na bagamat si David po ay hari na, maganda na ang kanyang katayuan sa buhay, siya ay mayaman na, kilala na, kanya, great man. Pero mapapansin po natin si David is still humble. Kumbaga, hindi niya kinakalimutan yung kanyang pinanggalingan. Siya isang ordinaryong tao lamang na tagapagpastol. Siya ay kilala na hari ng Israel. But still, yung mga taong sabihin natin, hirap sa buhay, pinapakain pa niya sa kanyang table. So, ibig sabihin, kahit mayaman na siya at maganda ng kanyang buhay, hindi niya, kumbaga yung kanyang sarili, hindi niya iniipit-itsupera yung ibang mga tao pa rin. Ganun pa rin siya. Kung makitungo sa kapwa, tao, ay hindi niya ginagawang limitation yung pagiging hari na niya o pagiging mayaman niya. Ganyan pa rin siya makisama at makitungo. Humble pa rin siya. Hindi siya nagyayabang. Another thing na mapapansin natin why David become a man after God's own heart, kasi si David po ay masunurin sa Diyos. Lagi niyang sinusunod kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga si Saul disqualified as king because Saul disobeyed God. At ang isa pa po, si David po ay mahilig siyang sumamba sa Diyos, yung palasamba siya sa Panginoon. Sumasamba siya palagi sa Panginoon. At mahal niya ang Panginoon. At isa pa, si David po ay repentant. Alam natin si David po ay nagkamali at wala naman taong hindi nagkakamali sa buhay. Pero ang kaibahan ni David kay Saul, bagamat si Saul ay nagkamali din, si David po nung magkasala o magkamali siya, inamin niya. Hindi niya tinatanggi na siya nagkamali. Inaamin niya sa Diyos na siya ay nagkasala at pinabago niya ang kanyang buhay at itinutuwid niya at itinama niya sarili niya sa harapan ng Panginoon. That is the reason why David became man after God's own heart. At marami pang iba. Siya po ay magalang, siya po ay
taong respectful. At higit sa lahat, talagang isang taong in love siya kay Lord. Mahal niya ang Panginoon. Now, kaya naman si David ay binigyan ng Diyos ng kahariang higit sa mga haring nauna sa kanya. At siya'y naging pungtanyag at naging matagumpay. Yun ang effect ng kanyang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa Panginoon. Kaya naman ang Panginoon ay nangako sa kanya na isa sa kanyang magiging anak ang maghahari magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Hanggang si David ay mamatay, ay ang kanyang pong kingdom ay naging payapa at naging maayos. At sabi po ng Bible, ang bansang Israel po, nung mamatay si David, unti-unti na pong nag-fall yung kanyang pong kingdom. Pagkatapos na maghari sa Saulo, mamatay na siya, ang bansang Israel ay tumalikod na sa Diyos. Dati, ang bansang Israel, sa pamumuno ni David, sumasamba din sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, mahal ang Diyos. At ito pong kahariang ito ay pinamumunuan ng katuwiran at maayos. Kaya lamang, pagkatapos ng termino ni David, sumama na ng sumama ang bansang Israel at tumalikod na sila sa Diyos. Dati, nag-worship kay God, pero nag-backslide na sila, sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan, sa kung ano ng mga anito, tumalikod. Kinalimutan nila totally si God. So dahil kinalimutan nila ang Diyos totally sa buhay nila, nag-backslide sila, ang ginawa ng Panginoon, yung yaman nila, lahat ng meron sila, pinaagaw yun sa mga hari, pinalupig talaga sila sa mga hari. Yun ang nagiging kabayaran yung consequences pag tumalikod ka sa Panginoon. Yung ganda-ganda ng buhay, tapos biglang nanakaw lahat, nawala lahat sa isang iglap. Dumating po yung hari ng Babylonia, and that is King Nebuchadnezzar, at binihag lahat ng mga Israelita at dinalang alipin sa Babylonia. Sa loob ng 70 taon lang ng tagal, 70 years, doon na nagkaapo, doon nagkaanak, na sila po yung naging slave. Sa napakahabang panahon. Naging katulong sila doon, pinapahirapan sila doon, sunod-sunuran sila. So, sila ay nasa lugar kung saan bansang hindi kumikilala sa Diyos. Pero may pangako ang Diyos sa kanila. Nung sila'y nanduroon sa pagkaalipin, nangako ang Panginoon, sinabi sa pamamagitan ni Jeremias, Jeremiah 29 verse 11, during Babylonian captivity, sabi po doon, 29 verse 11, Jeremiah 29 verse 11 hanggang 14. Ako lamang nakakaalam ng paano ka lang inihanda ko sa inyo para sa ikabubuti ninyo, para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kung ito ay mangyari na, kayo ay tatawag sa akin, at tutugunin ko naman kayo, at ako inyong masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. At sa gayon, ay ibabalik ko ang lahat ng mga nawala sa inyo at doon sa lugar kung saan kayo nanggaling noon. That promise ay promise of restoration. I-restore sila muli ng Panginoon, ibabalik doon sa dating kalagayan. When we say restoration, restoration is to bring back into original position or into original condition. Dating magandang kalagayan na nasira at pumangit, pero ibabalik ka ng Diyos doon sa original calling mo, original position mo. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay kailangan din natin ng restoration sa ating pong buhay. At ito pong pagre-restore ng Kingdom of David ay meron din po itong spiritual application sa ating buhay as a church. Anong kinalaman natin, Pastor, dyan? Kay David naman sinabi yan, tsaka sa bansang Israel, ang i-restore ng Diyos. Yes, totoo na i-restore ng Panginoon ang kingdom ni David. At ito ay nag-umpisa nung si Jesus po ay bumaba dito po sa lupa. Ang akala po ng mga tao, ang paghahari ng Diyos na sinasabi na isa sa mga inapo ni David ang isisilang na magiging hari ng Israel. Ina-expect nila na may dadating isang lalaking tao na mayroong daladalang mga tabak, at pagkatapos ay pagtatanggol po sila kasi alipin nga po sila ng ibang mga bansa. Nakasakay sa kabayo, kaya lang hindi pala sa kabayo nakasakay, sa asno. Hindi po tabak ang iwinawagayway at mga sibat, kundi ang iwinawagayway ng mga tao pala ay palaspas. Iba palang klaseng paghahari. Yung pala pong paghahari na tinutukoy na yun ay hindi lamang literal, kundi sa spiritual na aspeto ng ating buhay. Ngayon, mga kapatid, ang pamagat ng aking isi-share po sa atin ay restoring God's kingdom in your life. Sabihin mo sa iyong katabi, God want to restore His kingdom in your life. Kapag sinabi po natin God's kingdom, it talks about righteousness, it talks about
holiness, ito, yung pong tinatawag na kabutihan, katuwiran, at kaayusan. Kaya mapapansin natin na kapag ang isang tao pinaghaharian ng Diyos o hindi pinaghaharian ng Diyos, obvious. Kung sinong naghahari sa iyo, ito ay makikita ng mga tao sa paligid mo. Yung paghahari po ng Diyos, mga kapatid, hindi po yan yung lihim na, ay naghahari pala si Lord sa iyo, hindi obvious. Hindi, halata yan eh. Kapag sinabi po natin paghahari o pinaghaharian ka ng Diyos, ibig sabihin si Lord yung may control, may hawak, nagro-rule. Kasi nga siya ang hari eh. Ngayon, sinong naghahari sa iyo? Kung sinong naghahari sa iyo, obvious yan eh. Obvious yan sa iyo kung sino yung naghahari sa iyo. Sabihin yung nagiging babaw. Yun yung nahahalata. Kita nyo, kapag isang tao, pinaghaharian ng galit, ano ang nakikita nyo sa kanya? Obvious sa kanya yung nagdadapog, nagmumura, nagtatatala, ganyan eh. At reklamo ng reklamo. Ngayon, kapag isang tao, pinaghaharian ng inggit, laging, kaya naman yan yung ganito, nakaw naman yan, yan naman eh, corrupt na. Yung bang mga taong naiingit, laging makikita mo sa kanya kung siya pinaghaharian ng inggit, pinaghaharian ng galit, pinaghaharian ng sama ng loob, o ang naghahari sa kanya selos. Nagmamanifest yan sa buhay ng tao. However, kapag isang tao naman ay pinaghaharian ng Diyos, ano ang nagmamanifest sa kanya? Yung nababago ang buhay niya, aayos. So kaya, i-relate natin ito sa paghahari ni David. Sa paghahari ng Diyos naman sa ating buhay. Kasi yung po paghahari ni David is spiritual picture ng paghahari naman ni God sa buhay naman natin. Ang paghahari ng Diyos, mga kapatid, ay depende po ito kung ito ay papayagan natin o hindi. One time, may lumapit kay Jesus na isa pong pariseo. Sabi po, Panginoon, itatatag na po ba ang paghahari ng Diyos? O kailan? Doon po sa Luke chapter 17, verse 20 and 21. Saan po ba mag-uumpisa ang paghahari ng Diyos? Saan po ba ito magsisimula? Ang sabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan kung nag-umpisa na sa kalasyaw, sa dagupan, sa linggayin, sa mga tarim, or whatever. Ang paghahari ng Diyos ang totoo, ito ay nag-umpisa na sa puso ng mga taong nananalig sa Kanya. So, ibig sabihin, kung tinanggap mo si Lord sa puso mo as your Lord and personal Savior, congratulations, nag-umpisa ng maghari ang Diyos sa buhay mo. Nag-uumpisa ng maghari si Lord. Sino dito ang pinaghaharian na ng Diyos? Hindi ng takot. Hindi ng inggit, hindi ng sama ng loob. Abay, masama yan kapag sama ng loob ang pinaghari mo sa iyo. Abay, baka atakihin ka sa puso niya. O pag pinaghari mo ay galit o hinanakit ang naghahari sa iyo, hindi maganda ang mangyayari. Pag pinaghari mo ang diablo sa iyong buhay, hindi maganda ang mangyayari sa iyo. Pero kapag ang pinaghari mo ay sigad sa buhay mo, kapatid, ang buhay mo gaganda at paganda pa ng paganda. Sabihin mo sa iyong katabi, pag pinaghari mo sa iyo, God sa buhay mo, paganda ng paganda ang mangyayari at pabuti ng pabuti, patagumpay ng patagumpay, paangat ng paangat. Sino dito ang gusto niyang maghari si Lord? Now, God want to restore His kingdom in our lives. Bakit kinakailangan i-restore ito? Gusto ng Diyos na ibalik sa dati yung buhay natin na maayos, maganda ang takbo. Maganda naman ang takbo ng buhay ko, Pastor. May aayusin pa. Sino dito ang naniniwalang may aayusin pa si Lord? Marami pang papagandahin pa. Akala natin maayos na ang buhay natin, maganda na. Kapatid, may mas maganda pang igaganda ang buhay mo ngayon. Kapag si Lord talaga naghari. Ang paghahari ng Diyos, mga kapatid, ay nasa sa atin din pong permission eh. Noong si David po ay maghari sa Israel, hindi naman agad siya bumuwan sa Israel naghari. Saan siya unang-unang naghari? Sa Juda. Kasi ang Juda, ito yung kanyang lugar na pinanggalingan. So, ang ginawa nung mamatay si Saul, ganito yan eh. Nung mamatay si Saul, ang ginawa po ng mga taga-Juda, sila po isama-samang pumunta kay David. Pumunta sila doon sa kuweba, sa Cave of Adullam, at sabi, ikaw ay aming laman at dugo, at nung si Saul pa ang hari, ay pinangunahan mo ang hukbo, at ikaw ay pinagtatagumpay ng Diyos kahit saan ka dalhin. Kaya ikaw ang aming ginagawang hari. So, ibig sabihin, pag sinabi mong ginagawa mong hari, ay kami ay willing magpasakop sa iyo. Kasi pag hari daw, ganito yan eh. Pag ang hari, hiningi niya yung bahay, hindi ka papalag. Di ba sabi? Pag binasa ninyo po yung istorya ng Israel, di ba noon, ayaw bigyan ng Diyos ng hari ang Israel. Pero mapilit sila na gusto namin hari ang maghahari sa amin. Pero diniscuss ni Samuel, aba, pag naghari ang hari sa inyo,
kukunin niya ang inyong ubas, hindi kayo makakapalag. Pag kinuha niya ang inyong lupa, hindi kayo papalag, bibigyan niyo talaga. So yun ang tungkulin ng hari. Kung ano ang gusto niya, susundin ninyo. Hari siya eh. Hindi kayo ang masusunod, kundi siya kasi siya ang hari ninyo. Noong pong si David po ay maghari, talagang pinayagan siya ng buong Juda. Kami po'y pumapayag na kami po'y inyong masasakop at kayo po ang magiging hari po namin. Kaya inanoint niya si David at ginawang hari. So kaya pag hari, yun ay iyong susundin. Yun ay iyong igagala. Yun ay iyong re-respetuhin. At kung ano ang kanyang command sa iyo, susundin mo at gagalang ka sa kanya. Now, nakuha po ba ninyo ang punto dito, mga kapatid? Si Lord ay maghahari lamang sa area ng buhay natin. Depende kung saan natin siya pinapayagang maghari. Hari pa talaga si Lord sa buhay natin. Anong sagot po ninyo? Saang area ng buhay ninyo pinaghahari si Lord? Kasi hindi maghahari si Lord sa buong buhay natin unless na siya pinayagan natin maghari siya doon. Pwedeng Lord, hari kita pag Sunday, pero pagka Monday hanggang Saturday, ako ang hari, ako ang nasusunod. Pwedeng hari si Lord sa bahay mo lang, pero pagdating sa business mo, sa career mo, ikaw na ang hari. Si David po, mga kapatid, ay 7 taon na naghari sa Judah. Hindi pa siya ang hari ng Israel. Bagamat patay na si Saul, pero kinikilala pa rin nilang hari si Saul pa rin, sa pamumuno ni Abner. So ano po ang ginawa po nila during that time? Nakikipaglaban pa sila, kipag-away pa sila kay David. Ayaw talaga nilang maghari pa si David. Gusto pa rin nila si Saul pa rin. Kaya merong bakbakan nangyayari, may girahan. Hanggang sa dumating ang time na nasakop na ni David ang Israel. Natatalo na sila eh. Pahina na ng pahina yung kingdom ni Saul. Hanggang sa totally, sumurrender na ang buong Israel. Wala na po kami magagawa. Talo na po kami. Kaya ngayon, nag-decide sila na yung buong bansang Israel ay si David na din ang kanila pong gagawing hari din. Kaya si David, 7 taon na naghari sa Judah at 33 years na naghari naman sa buong bansa Israel. Kumbaga, nasakop niya ang buong Israel at ito ay lumawak hanggang sa naging mapayapa ang bansang Israel noong pong si David ay naghahari sa bansang ito. Nagkaroon po ito ng katuwiran at nagkaroon po ito ng kaayusan. Ngayon, ano po ang picture naman ito sa buhay po natin? Ano kinalaman nito sa ating spiritual life as a believer of God? Ang mensahe nito kasi ganito eh, hindi maghahari si Lord sa iyo unless na isurrender mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi siya pwede maghari. Kasi minsan, ang mga tao nakikipag-away pa sa Diyos. Hanggang sa dumating yung time na, Lord, we totally surrender our lives to you. Hindi talaga namin kaya eh. Minsan tayo, pinipilit yung alam natin, yung galing natin, maalam pa tayo, mas magaling tayo, pero darating ang time na susuko tayo at sasabihin natin, Lord, ikaw na ang mamuna at ikaw na maghari. At kapag ganyan ang naging pakita natin sa Diyos, maghahari si Lord sa atin at doon pa lang magsisimula siyang maghari sa buhay natin. Kaya marami po mga Kristiyano, kaya hindi talaga umayos talaga ng bonggang-bonggang buhay nila kasi meron pa silang reservation. Yun. Sometimes, we allow God to rule in their lives na siya yung maghari, pero may reservation. Lord, ito ito lang naman ang bisyo ko eh. Sinurrender ko na naman lahat eh. Wala na nga akong bisyo, ito na lang eh. Baka naman ito'y balato na. Kapatid, pwedeng maghari si Lord sa iyong part ng buhay, pero sa ibang bahagi ng buhay ay hindi niya pakikialaman yun. Unless na talagang i-offer mo sa Kanya. Pwedeng naghahari na sa iyo si Lord, sa iyong career, pero yung bisyo mo hindi mo mai-surrender sa Panginoon. So, hindi papakialaman nyo ng Lord. Doon lang sa ibang area ng buhay mo. Pero kung buong-buo mong isinusurrender ang sarili mo talaga sa buhay mo, yan. Maghahari si Lord ng lubusan, siya ikikilos at aayos ang iyong buhay. Kaya kapag ka si Lord ang pinaghari mong lubos sa buhay mo, aayos ang buhay mo. Ngayon, sabi ng Panginoon dito sa mensahe ng salita niya, I will restore the kingdom of David. Now, the kingdom of David represents the kingdom of God in our lives. Pinapayagan ba natin si Lord na maghari sa ating buhay? At kailan nag-umpisang maghari si Lord sa ating buhay? Ang sabi ng Bible, ang
hahari ng Diyos ay nagsisimula noong tanggapin mo si Kristo sa iyong puso as your Lord and personal Savior ng buhay mo. Now, there are three important things that God want to restore in our lives. So ano ba yung gusto ng Panginoon na ma-restore sa ating buhay? Bakit sinabi ng Bible na I will restore the kingdom of David? Ibabalik ko ito sa dati. Ito'y aayos, ito'y gaganda ang takbo, at ito'y babangon muli. Meron tatlong pangunahing mahalagang bagay na dapat ay ma-restore sa buhay natin. At the moment na ito ay ma-restore sa ating buhay, bawat isa sa tatlong ito ay mayroong kalakip na pagpapala sa ating buhay. Now, ang unang bagay na gusto ng Panginoon na ma-restore sa atin at i-restore niya sa buhay natin, ito yung dahilan kung bakit si Jesus ay pumunta dito sa lupa. Ang una na gustong i-restore ng Diyos sa atin, yung true love for God. Sabihin natin, true love for God. Mahal po ba natin ang Diyos? Sigurado po ba kayo? Gaano natin kamahal ang Diyos ngayon? Kung babalikan natin yung nag-umpisa tayong mahalin natin ang Diyos nung makilala natin siya, at ano yung klase ng pagmamahal natin ngayon sa Diyos, may pinagbago po ba, tumaas po ba, nag-decline, nag-plateau, o naging negative zero yung ating pagmamahal sa Kanya? Ang pagmamahal po natin sa Diyos, mga kapatid, ito dapat ang nagtutulak sa atin sa lahat ng bagay na ginagawa natin, ng paglilingkod, pagbibigay, o pagdidisipulo, o lahat ng ginagawa nating pagdalo dito, dapat ang nagtutulak sa atin, kaya po natin ito ginagawa, ay dahil minamahal natin siya. Sapagkat baliwala lahat, kumbaga invalid yung ating mga ginagawa kung ginagawa natin ito na walang pagmamahal sa Diyos. Kasi ang hinahanap ng Panginoon kasi, yung pagmamahal eh. Naalala niyo po ba yung sinabi ng Revelation, doon sa Revelation chapter 2, verse 2 hanggang 4? Ang Panginoon ay nag-release ng sama ng loob niya doon. Parang may konting, hindi naman konti, talagang may hinanakit siya doon sa isang simbahan. At ang sabi niya, ganito, dati, ikaw ay masipag, ikaw ay matyaga, ikaw ay mapagtiis, talagang kahit mga pagsubok, na-overcome mo lahat. Nakita ko ang iyong pagsunod, nakita ko ang lahat ng iyong mga ginagawang paglilingkod na yan. Nakita ng Lord yun. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, ito lang ang napansin ko sa iyo, hindi mo na ako mahal, kagaya dati. Kung pwedeng ang ginagawa natin, ginagawa natin dahil kinagis na lang natin, nakita natin sa magulang natin, ginagawa natin kasi nakasign tayo, naatasan lang tayo. Pero wala na yung pagmamahal sa puso natin. Wala na yung alab ng pagmamahal sa puso natin. Ano ba yung pagmamahal mo sa Diyos dati? Grabe ka nung ma-inlove ka sa Panginoon, kahit wala kang pamasahe noong araw, talagang napilit ka, gumagawa kang halongkatin mo yung mga cabinet, makakita ka lang ng pamasahe, pumunta ka sa church, bitin ka sa jeep, nakikisuno ka, makarating ka lang sa church, ginagawa mo ang lahat para makapunta ka sa church. Bakit? Dahil ikaw ay in love, kahit may persecution, pumupunta ka sa church, hindi ka mapigilan. Kahit mayroong lahat ng mga gathering, gusto mo, attend that. Kahit pagod ka na, gusto mo pa rin, attend ka din sa church. Kumbaga, antok ka na, pero nagpe-pray ka pa rin, buklat ka pa din ang salita ng Diyos, di ba? Dahil in love ka, ba't po nagagawa yun? Lahat ng mga training, mga conferences, gusto mong madaluhan. Kasi in love ka sa Panginoon. Hindi ka nga maintindihan ng mga kasamahan mo. Ano ba yan? Lagi ka na nasa gawain. Lagi nang ang bukang bibig mo ay salita ng Diyos. Kasi in love ka sa Panginoon. Kamusta ka na ngayon? Gayon ka pa rin ba? Mukhang merong kailangan i-restore si Lord sa ating buhay. Dati noon talagang lagi kang nasa church. Nung wala kang pang sasakyan, nangihiram ka lang na talagang nasa church ka. Nung bigyan ka na ng Panginoon ng bahay, ng lupa ng sasakyan, hindi ka na makapunta sa church ngayon. Ba? Nabaligtad. Kung kailan ka binigyan ng Diyos ng sasakyan, madami, hindi ka na makapunta sa church. Noong wala kang sasakyan, nakakapunta ka sa church. Nung marami ka ng sasakyan, hindi ka na makapunta sa church. Anyari? Anong nangyari? Dapat lalo kang makapunta. Pastor, pasensya na, busy ako, kailangan i-break in. Parang yung binigyan daw ng 5 toro, hindi makapunta sa Diyos kasi kailangan daw isingkaw. So, anong ibig sabihin nito? Dapat, the more na binibless ka ni Lord, the more ka dapat na ma-love kay Lord, bonggang-bongga. So, dapat i-restore sa atin yung love. Dapat hindi maiiwan. Kapag ka binibless ka ng Lord, the more na binibless ka, dapat tumataas din lalo yung pag-ibig mo kay Lord.
So kung paano mahal mo si Lord nung walang-wala ka pa, nung hirap ka ang buhay mo, ay dapat hindi maiwanan yung pag-ibig. Dapat kung tumaas ang level ng... Bakit ka ba ibig na si Lord? Kasi na-inlove ka sa Kanya noon eh. Dahil in-love ka sa Kanya, nakita ng Panginoon, oh, grabe naman itong anak kong ito, mahal na mahal ako. Kahit walang pamasahe, walang kapera-pera, talagang nadalo sa agawain, nasa agawain, ma-bless ko nga itong anak kong ito, bless ko nga siya ng promotion, ng lahat ng mga bagay. So kaya lamang, nung ma-bless, naiiwan yung love, hindi tumaas. Tumaas yung buhay, pero hindi tumaas yung love. Delikado po yun, mga kapatid. Dahil kapag ka tumaas ang buhay mo, tapos hindi mo tinaas yung level din ng pag-ibig mo, pwedeng yung blessing, yun ay pwedeng hindi makapag-lead sa iyo sa magandang bukas. Parang yung ano nangyari sa prodigal son. Now, ano po ang kailangan i-restore dito? Yung true love. Maaaring yung pag-ibig natin ay nagplato o nabawasan, kinakailangan ito pala ay ma-restore sa ating pong buhay. Si David ay isang larawan ng taong nagmamahal sa Diyos. Mapapansin natin kay David, baliwala ang lahat ng material na bagay. Sa kanya ay mas priority niya yung ibigin niya ang Panginoon. At ito'y nakita ko po doon sa aklat ng Psalms na kanyang sinulat. Psalms chapter 18 verse 1. Anong sabi niya? O Panginoon, aking kalakasan. Anong sabi niya? Iniibig kitang tunay. Iniibig po ba natin ang Diyos? Tunay po ba? Iba yung iniibig ko si Lord kasi kinakata ko yung mahal na mahal. Pero totoo ba sa ating puso na talagang mahal natin si God? So dapat nagmamanifest yan sa kilos natin, sa ginagawa natin. Kung sasabi mo, ay mahal mo si Lord, mahal na mahal ko siya. Pero pagkalit ko, hindi ka nga makadalo eh. Hindi mo nga maiwanan yung tindahan. Hindi mo nga maiwanan yung mga barkada mo para lang makadalo ka sa gawain. Paano mo nasabi, mahal mo si Lord? Pag nayaya ka ng kumari ko, kumars, samahan mo ako magpapakulot, magpaparibal. Eh, mas binibigyan mo pa ng time na samahan yung mga konsinong tao. Nakapagbibigay ka pa ng maraming oras sa ibang bagay, pero yung isang oras na nga lang na gagawin mo mag-worship ka at makikinig at sasamba sa Panginoon, hindi mo maibigay. I doubt kung talagang mahal mo ang Panginoon. Kaya ito yung gusto ng Panginoon ma-restore sa ating buhay. Kasi pag na-restore yung love sa ating puso, hindi mo na kinakailangang anak, gising na, linggo ngayon, atin tayo. Hindi wala nang ganun. Kusa ka ng babangong gigising mag-isa. Na hindi mo na kinakailangang papaalalahanan ka ng kung sino, linggo ngayon, kailangan mo mag-worship. Kapatid, ang mga in love sa Diyos, hindi na kailangang itulak pa. Yan ay kusa na bumubukal sa kanilang puso na sila ay maghahanap ng gawain dahil sila ay nauuhaw sa Panginoon. Ang mga tao pong in love sa Diyos, hindi na kinakailangan ipaalala lang yung linggo ngayon, kapatid, ititext kita sana, umattend ka bukas. Kapatid, ang taong in love sa Diyos, ang hinahanap niya palagi, presensya ng Diyos. In love po ba kayo sa Diyos? Kaya kayo inarito, Panginoon, na-18 na ako eh, sa buong isang linggo. Kaya kinakailangan ko dumalo sa iyong gawain. Kapatid, ang buhay natin ay pwedeng mapuno tayo ng mga material na bagay, but kung hindi si Lord naghahari sa buhay natin, yung lahat ng bagay na meron tayo can make us empty. Can make us empty. Naalala niyo po ba na mayroong isang lalaki na lumapit sa ating Panginoon? Materially, he is blessed materially. Isa daw pong mayamang lalaki sa Luke chapter 18 verse 18. Napakayaman niya. Kilala siya. May magandang posisyon sa bayan nila. Lumapit kay Jesus at nagtanong, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang ako'y magkamit ng buhay na walang hanggan? Mas ba't siya lumapit pa sa Panginoong Jesus? Parang wala na siyang kailangan pa sa buhay niya, lahat na ng yaman at kasikat at kilala pa siya sa bayan nila, nasa kanya na eh. Pero ang feel niya sa kanyang sarili, mayroong kulang. Bakit ganoon? Hindi siya nagiging masaya. Sabi ng Panginoon, ba't mo ako tinatanong kung anong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Ini-inject na ng Panginoon sa kanyang mind na dapat si Lord ang ituring mong higit na mabuti sa lahat. Sabi niya ganito, alam mo ang mabuti ha? Alam mo na ang 10 Commandments. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, sundin mo yung mga magulang. Huwag kang magiging bot. Sabi ng lalaki, bata pa po, ginagawa
ginagawa ko din. So, religious yung mama. Pero bakit empty pa rin ang kanyang buhay? Tinignan siya ng Panginoon mula ulo hanggang paa. Sa bagay ang ulang sa'yo. Ano? Ibenta mo ang lahat ng ari-arian mo. Pagkatapos, itulong mo sa mga nangangailangan. At pagkatapos bumalik ka, sumunod sa akin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Biglang sumimangot yung lalaki at biglang umalis na malungkot na malungkot. Now, dito makikita natin na I am telling you, hindi gusto ng Panginoon maghirap na walang-wala yung lalaki na susunod sa Panginoon. Ano ang point dito? Yung lalaki, tinetest ni Lord. Alin ang mahal ng lalaking ito? Mahal kaya ng tao ito ang Diyos o yung mga bagay na tinanggap niya lang buhat sa Diyos? Kasi, pwede pong ganito eh. Dati mahal natin si Lord. Pero, kung pwedeng yung ating pag-ibig sa Diyos ay ma-divert doon sa mga material na bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Dati mahal ni Lord si Abraham. Mahal niya eh. Pray ng prayer, nung wala pang anak, laging nagdadasal niya, siguro lagi nasa Bible study. Siguro talagang pinupurso niya palagi si Lord. Aba, nung ibigay na yung anak na kanyang hinihinging matagal na, napansin ng Panginoon kasi yung nalalamig ng pag-ibig sa akin. Kaya ang ginawa ng Panginoon kay Abraham, yan yung anak mong parang may laman yung sinasabi niya eh. Yan yung pinakakaisa-isa mong anak na yan, ang pinakamamahal mo, dalahin mo dun sa bundok ng Morea, ialay mo, sunugin mo, ialay mo sa akin. Bakit ganun ang ipinapagawa ng Panginoon? Yun po isang uri lamang ng test. Alam natin, subok lang yun eh. Hindi naman talaga gusto ng Panginoong mamatay si Isaac. But the point is this. Tinitingnan ng Panginoon, alin ba ang mas mahal ni Abraham? At dahil sa kanya pong naipamalas na pag-akit sa bundok, naipakita dito ni Abraham na mas mahal pa rin niya ang Diyos kaysa doon sa anak na blessing na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ngayon, yung pong test ni Abraham at test doon sa lalaking mayamang yun ay parehas lang. Nagkataon na kay Abraham, anak ang ipinapaalay. Kasi, kung meron kang mas higit na mamahalin kaysa sa Diyos, humanda ka, baka ipasurrender sa iyo ni Lord. Yung lalaki, ipinasurrender yun. Kasi nga, naaagaw na ang kanyang pag-ibig sa Diyos nung mga bagay na yun. Kaya pag yung cellphone mo mas minahal mo kaysa Diyos, siya, delikado yan. Baka ma-snatch yan, sige ka. Huwag naman pastor ganyan. Di ba minsan may mga inaalis si Lord sa buhay natin na hindi natin alam, minsan nagreklamo tayo. Kasi kapag nakikita ng Panginoon, mas mahal mo na yan kaysa sa Kanya, aba, teka muna, baka alisin sa iyo ng Panginoon. Kita niyo si Abraham, kita niyo yung lalaki. Higit sa lahat, mahalin natin ang Diyos kaysa anumang bagay. Kaya ang pagpunta dito ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagsila, pagiging tao dito sa mundo, hindi lang para may Pasko, para may i-celebrate ng Christmas. Hindi yun ang purpose eh. Kaya siya pumunta dito, ang number one na gustong i-restore ng Diyos sa buhay ng tao, yung love for God. True love for God. Yung pagmamahal ng tao sa Diyos. Kasi tayo ang tao, ang layo na ng puso sa Diyos. Pansinin ninyo ha, pag inibitahan mo sa party, sa mga okasyon, sa mga kasayahan, ang daling magtawag ng tao. Imbitahan mo sa mga bagay na may kinalaman sa patungkol sa Diyos. Kunyari, Bible study, o worship service, o gathering. Basta, Bible study, o pakikinig ng salita ng Diyos, o may mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Ang mga tao, umiisip ng dahilan, huwag lang makapunta. So, dito natin makikita, mga kapatid, na ang puso ng tao ang layo sa Diyos. So, ano ang ginawa ng Panginoon? Siya mismo nagkatawang tao, dumaan sa sinapupo ng isang babae para maging tao rin isang kapares nating tao. Para yung mga tao, paano balikin muli yung nawalang pagmamahal ng tao sa Diyos ay muling ma-restore sa pamamagitan ni Jesus Christ. Minsan may lumapit kay Jesus sa Pariseo at tanong dun sa Mark chapter 12 verse 30. Sabi niya, Guro, Rabbi, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Anong sabi ni Jesus? Hear, O Israel, the Lord is one God. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Bakit yung sinabi ng ating Panginoong Jesus? Kasi gusto ni Lord na ma-restore ito sa puso ng mga tao noong mga panahon iyon. Kasi yung mga tao po, kahit nasa church, business ang pinag-uusapan. Ginawa ng tindahan yung templo.
Ibig sabihin yan, wala na ang kanilang puso talaga sa Panginoon. Ang lamig-lamig na. Nang lamig na sila sa Panginoon. Na-backslide na silang lubusan. Kaya nung si Jesus ay pumunta dito, number one, na gusto niyang i-restore yung pag-ibig ng tao sa Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, inibig mo ang Panginoon ng iyong buong puso, hindi ka maiinti. Pag minahal mo ang material kaysa sa Diyos, maiinti ka. Katulad po nung lalaki yun, inti siya talaga eh. Bakit ganoon? Anong kailangan mong gawin? Kaya lang, hindi niya nga ma-give up. Kaya po nainti siya. Kasi pinakita dito sa Bible na mas mahal niya ang mga material na bagay. Kapag mahal mo ang Panginoon, kaya mong ibigay ang lahat ng bagay na gusto niya, hilingin niya sa iyo. Kaya mong isuko sa Diyos yung mga bagay na gusto niyang hilingin niya sa iyo. Mahal mo ba si Lord? Pag may hiningi ba si Lord sa iyo, kaya mo bang ibigay? Pag mahal natin ang Panginoon, may dalawang klase ng uri ng tao sa harap ng Diyos ay tatlo pala. Una, may mga tao po na kaya niyang ibigay ang kanila pong mga material sa Panginoon. Kaya nilang magbigay ng mga material na bagay. So, yung pagbibigay po natin, ng halimbawa, katulad ng ating mga ikaw po, kapatid sa ating mga matured na, gumraduate na tayo dun sa Malakay 3:10, na minsan Malakay 3:10, yan na naman, Malakay 3. Gumraduate na tayo dun sa mga ganun. Hindi na tayo yung lagi nang sinasabihan, tayo po ay magbigay ng ganito. Hindi. Sa atin, pag mahal natin ang Panginoon, understood na yun na magbibigay tayo. So ano po, mga kapatid, ang tanda na mahal talaga natin ang Panginoon? You give to God. Hindi na kailangan pang may mag-i-exhort. Bagamat maganda rin yung may nag-i-exhort. Pero sa atin, alam na natin eh. Because we love God, we give more to God. Hindi na issue yung, 10%, 5%, 20%. Hindi. When you love, you give more. Sino ang mga na-inlove dito? O ikaw, Pastor Bong. Nung na-inlove ka ba kay Sister Joy, ikaw ba inililibre mo ba siya? O ano, ikaw ang nagpapalibot na kanya? Di ba you give more? Ikaw ang namamasahe, talagang galanti ka, kahit walang-wala, talagang pinakikita mong, you give more. Hindi ko yung bulaklak na yan ay 100, itong chocolate na yan ay 500. Ganun ba yun? Pag nagbibigay ka ng regalo, gusto mo yung mahal, di ba? Because you love. Pero pag nagkukuripot na, sayang, hindi na yung mahal eh. Hindi na nagmamahal, baka may iba ng mahal. Di ba ganoon? So, pag in love ka, you give more. Pag mahal mo ang pamilya mo, you give more. Lalo na pag may mga may sakit, sige, pa-hospital natin, ganito. You give more because you love. Ganon din. Pag mahal natin ang Diyos, hindi na sa atin issue yung magkano ba? 21.1.111? Wala nang mga ganon. Nagbibigay ka at nagtutulak sa iyo sa pagbibigay mo sa Panginoon because you love Him. So may mga tao na nagbibigay po sila, they can give yung kanilang mga material na bagay. Yun ang kaya nila. Pero when it comes to yung commitment, atras ako dyan. Nagbibigay na naman ako, Lord. Bakit kinakailangan ko bang mag-disciple ba? Kailangan ko ba naman mag-join sa mga fellowship na yan? Nagbibigay na ako. Pag nagbibigay ka, yun ang tanda ng pagmamahal. Pero hindi lang yung kaya mong ibigay yung material, kundi yung buhay mo rin kaya mo rin ibigay sa Panginoon pag nagmamahal ka sa Diyos. Yung iba naman, kaya nilang ibigay ang kanilang sarili, pero hindi nila kaya ibigay ang meron sila sa Panginoon. Yung iba naman, ito, kaya nilang ibigay kung ano man ang nararapat sa Panginoon, at the same time, kaya rin nilang ibigay ang kanilang buhay kay Lord. Alin ka doon sa tatlo? Yung material lang ang kaya nilang ibigay sa Lord, at ang buhay ay hindi? O yung buhay ay kaya nilang ibigay, pero ang wallet ay hindi? O kaya mong ibigay kung may hingin man sa iyo si Lord, at kaya mo rin ibigay ang buhay mo sa Panginoon? So kapag mahal natin ang Panginoon, mga kapatid, you give. Pag mahal mo ang Panginoon, ito yung palatandaan, ikaw ay nagiging giver sa Kanya. Hindi ka maramot pag ikaw ay mahal mo si Lord. At ang isa pa, kapag mahal mo ang Panginoon, mapapansin natin, lagi kang laman ng mga gawain. Sa mga gathering, sa mga fellowship, yung mga nababawasan ng pag-ibig sa Panginoon, pag fellowship na, naiiwas na yan. Naiiwas na. Pagkagawain ako, naiiwas na yan. Marami na yung mga alibay. Yan ay sign na nababawasan na ang pag-ibig ng tao. Dati naman, gusto ay laging nasa gathering. Pag nag-uumpisa na ba ang fellowship, alis na ako, meron akong pupuntahan, meron akong bibilihin, meron akong kausap. Bakit nagkaganyan ka? Dati naman noon, excited ka, ikaw pa nga nangunguna sa church sa gathering, ikaw pa nga nag-uumpisa
Pero bakit kayo naano ka na? Pagka ganyan mga kapatid, kailangan natin ng restoration. God want to restore our true love for Him. Gusto ba natin magpa-restore kay Lord? Kailangan ba natin ng restoration? Kung restore ka na, ay di lalo pang i-restore pa lalo ng Panginoon, pang ma-inlove tayo ng todo-todo sa Panginoon. Kapag ang isang tao po ay na-inlove sa Diyos, naapektuhan pati ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang pamilya, ang kanyang apo at kaapo-apuhan. Pag binasa ninyo po yung Exodus, chapter 20, verse 6, kapag inibig natin ang Panginoon, pagpapalayan ng Diyos hanggang sa aapo-apuhan, hanggang sa ika-1,000 salin lahi. Imagine niyo mga kapatid, naapektuhan pala. Hindi lang ang ating buhay, hindi lang ang ating career, pati ang ating mga next generation, apo sa tuhod, naapektuhan kapag minahal mo ang Diyos. Bakit tayo, ang buhay natin, yung mga nagkagani-ganito? Kasi, yung mga nauna sa atin, hindi naman nila minahal ang Diyos eh. Nagano lang sila sa gawain, pagka yung mga may patay, nasa church sila, pagka yung may binyag, at saka yung kasal, yun lang. Pero wala naman talaga sa puso nila ang pagmamahal sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, kapag minahal ang Diyos, pagpapalaya ng kaapo-apo-apo-apuhan. Kaya nung si David, minahal niya ang Diyos. Di ba sabi ng Bible, natuwa ang Panginoon dahil mahal niya ang Diyos. David, isa sa magiging anak mo ang maghahari, magpakailanman. Kaya si Jesus ay isa na lineage ni David ng galing eh. Kaya kapag mahal mo pala ang Panginoon, may special blessing ang Diyos para sa iyo. Para sa buong angkan mo at sa kaapo-apuhan mo. Meron po dalawang lalaki na pinag-compare nila. Si Jonathan Edwards. Isa po siyang taong full of love kay God nung kanyang panahon ng 17th century. At saka po yung si Max Jukes. Sino si Max Jukes? Siya naman po isa pong criminal. So pinagkumpara ka ng buhay, yung kanila pong legacy. Itong isang tao na naging in love sa Diyos nung siya nabubuhay pa, ang naging mga anak po nila, naging mga anak niya ang kapwa-apuhan. May mga naging vice president, may mga naging senador, 75 ang mga nag-serve sa military, merong 80 ang mga 100 ang mga naging pastor. Naging magaganda po ang mga katatayuan ng mga tao, mga sumunod na henerasyon. Tinignan naman po nila ang linya ng pamilya po ni Max Jukes. Isa po siyang kriminal at isa pong mga estapador at siya po ay marami pong mga illegal na gawain. Ang kanyang pong mga ina po, ang dami pong mga naging kriminal, maging mga prostitute, maging mga killer, at naging mga masasama mga buhay po nila. So, mayroon palang effect. Yung kapag ka ikaw ay nagmahal sa Diyos, hindi lang ikaw yung magbe-benefits, pati mga anak mo, masusunod mong lahi, magiging maganda ang buhay. Sino po dito ang gusto niyo maging maganda ang buhay, hindi lamang niya, pati yung susunod na lahi niya? Ang sagot doon ay dapat ay ibigin natin ng tunay ang Panginoon. Ang sabi ni David, sa tanang buhay ko, mula nung pagkabata, wala akong nakita na taong umibig sa Diyos na ang kanyang mga angkan, ang mga anak at mga apo ay naging hampas lupa. So, ibig sabihin ng sikreto ni David, kung bakit siya ay naging great at naging tanyag na hari, na ang kanyang kingdom ay talagang hanggang ngayon sikat at kilala pa rin siya. Because David loved God with all his heart. Mahal niya ang Panginoon. Gusto mo bang maging matatag ang iyong paghahari? Maging matatag ang iyong karir? Maging matatag ang iyong buhay? Kung ano mang kinalalagyan mo ngayon? Kapatid, ibigin mo ang Diyos. At walang makakatibag sa iyong kinalalagyan at sa iyong kinatatayuan. Si David hindi siya natibag sa kanyang pagiging king, as king, hanggang sa mawala siya sa mundong ito. Pinag-uusapan pa rin ang kanyang pangalan. Kasi po, inibig niya ang Panginoon. Marami po mga nag-uumpisang magaganda, tanyag ang buhay, hanggang sa biglang nawala na, nakalimutan na lusaw na, napalitan na sila ng iba. Bakit yung mga ibang mga hari, hindi na nakilala, hindi naging tanyag? Kasi nga po, hindi nila inibig ang Diyos. Yung iba naging materialism, yung iba naging mga masampala-samba sa Diyos, yung iba naging mga witchcraft sila. Kaya sabi ng Panginoon, I will restore the kingdom of David. Yung righteousness, yung reverential fear of the Lord, yung love for God. Now, ang pangalawang bagay na gustong i-restore ni Lord, yung pong true worship. Ano po yung muna? True love for God. Pangalawa ay true worship to God. Tunay na pagsamba. Noon pong si David ang naging hari sa Israel.
Kasi dati ang pagsamba ay pinangungunahan niya ng mga Levita. Pagdating sa worship, ang mga Levita, mga Levites, kilala sila. Ang tawag doon ay yung mga traditional na worship. Pero nung pumasok si David, ang mga Levites kasi na-disqualified sila eh. Sa panahon ni Eli, mula doon na nag-stop na. Ngayon, ang Judah na ang siya pong naging pangunahin. Di ba sabi? Naging pangunahin sa praise ang Judah. Siya na ang naging pangunahin. Judah means praise. Sa pagdating sa pagpupuri at pagsamba, naging pangunahin. Sino ang may gawa? Si David. Ang worship na ito, mga kapatid, ay yung true worship na spiritual worship na ginagawa ni David. Kaya si David mismo ang nagsabi na, siya na rin mismo ang sabi, yun daw po palang mga tupa, mga baka, hindi pala yun ang gusto ng Panginoon na ihandog natin sa Kanya. Kundi yung katapatan, pagsunod. Si David ang nakadiscover noon na sabi niya, hindi pala yun ng mga sinusunog na handog ang gusto. Kasi ginagawa ng mga Levites, yung mga nagsusunog-sunog ng mga handog. Pero pagdating kay David, hindi pala yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto pala ng Panginoon yung spiritual o pagsamba. Kapag sinabi po natin true worship, hindi lang yung tayo ay dapat ay tuwing linggoy na dito, dapat ay kumakanta ng isang worship at saka isang praise. Ang worship po ay higit pa sa roon. Ang worship, mga kapatid, ito po ay manifestation ng ating pag-ibig sa Panginoon. Ito po ay ating expression ng ating love para kay God. At pag sinabi po natin worship, ito ay pag-aalay ng ating buhay. Hindi lang yung kung ano yung meron tayo, kundi kung ano tayo, kung ano yung lahat sa atin, ito ay ating inihahandog sa ating Diyos. Ito ay paghahandog ng buhay natin sa Kanya. Noong pong si David ay maging hari ng Israel, ang bansang Israel po ay natuto silang mag-worship talaga ng totoo sa Panginoon. Ang Ark of the Covenant, sabi ng Bible na napabayaan sa panahon po ni Saul, ay kanya pong ibinalik, dinala sa Jerusalem. At doon po sa 2 Samuel chapter 6 verse 14 to 16 ay pinakita niya doon na hindi magkamayaw sa tuwa. Si David talagang habang daan siya sumasamba sa Diyos. Yung kanyang pagsabay, pinakita niya sa pamamagitan niyang pagsayaw, sa pamamagitan ng kanyang mga paglulundag. Kumbaga, pag sinabi kong worship, na true worship, hindi lang yung parang napakatahimik mong solemn mong ganyan. Yung worship, yung may buhay katapos. Yung true worship, yung bang may buhay. Hindi na yung kinakalang, hoy, parang awa nyo na, palakpak naman kayo. Pakitaas naman ang inyong kamay. Kapatid, yung tunay na pagsamba, yung buhay, yung alive, yung bang talagang todo bigay ng lahat sa'yo, binibigay mo sa Panginoon na yung pagsamba mo. With all your heart talaga, yung iyong pagsamba. At gusto ng Panginoong i-restore yung pagsamba na yun kasi nawala ngayon sa bansang Israel. At ganun din sa church. Marami mga churches. Patay na ang pagsamba. Ang pagsamba ay parang part na lang ng program na, ang una, umpisa, may kanta, may isang hymns, at saka 2 hairs. Yun na! Wala na yung buhay na hinahanap ng Panginoon. Para kung bumili ka ng ulam, puro sabaw na lang, walang laman. Parang gano'n na ba ang ating worship? Kinakailangan ang worship natin ay dapat ay anointed. Dapat ang worship natin talagang may buhay. Nagalit ang Panginoon sa bansang Israel kasi wala na yung true worship sa kanila. Kaya sabi sa Matthew chapter 15, verse 8, ang pagsamba sa akin, ang aking bayan ay hindi na tunay. Sapagkat sa bibig lamang, pero hindi na sa puso, ito nang gagaling. Kapatid, ang tunay na pagsamba, ito ay bumubukal mula sa kaibuturan ng ating puso. Kapag sinabi mong pagsamba, ito yung pag-aalay ng kung ano yung meron ka at kung ano ikaw. Pagaya na sinabi ko kanina, marami po, ang kaya lang nilang ibigay ay pera. Hindi nila kayang dumalo sa simbahan. O hindi, ako'y nagbibigay na ng aking abuloy. Okay na yun. Kayo na lang. Kapatid, hindi lang yun ang gusto ng Panginoon na gawin mo. Secondary na lang yun Yun namang iba, ang kaya nilang ibigay, sarili nila ang kanilang ibibigay. But when it comes to giving, ayoko, nagbibigay na nga ako nga.
Present na nga ako linggo-linggo, nagseserve na nga ako, nag-aakit pa ba ako ng kaluluwa? Kailangan ko pa ba mabigay ng mga offering na ganyan? Teka muna! So, alin ka doon sa dalawa? Yung material lang ang kaya mong ibigay sa Panginoon? O yung iba namang buhay lang kaya ibigay sa Panginoon? Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking account. Ganun ano? Ganun ka bang klase ng worshiper? O yung kaya mong magbigay at kaya mo pa rin mag-alay ng buhay mo? Hindi ka na nagbibigay ng offering? Gamitin mo ako, Lord, sa mga gawain. Gusto ko rin po nung nagsishare ng Word of God, yung kumakanta ako sa Panginoon, kung ano man yung tungkulin, gagawin ko po, Panginoon. Yung bang hindi ka lang nagbibigay. Kaya mo rin magbigay ng 3 bagay. Unang talent, your time, at ano pa yung isa? Yung treasure mo sa Panginoon. Ang pagsamba na hinahanap ng Panginoon ay ito. Romans chapter 12, verse 1. Ano ang sabi? Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ano yun? Ialay ninyo ang inyong pitaka. Di ba sabi? Ialay ninyo ang inyong pansit. Ialay ninyo ang inyong bigas. Di ba? Ano gano'n? Alay, bigas. Hindi eh. Ialay ninyo ang inyong sarili, yung buong-buo. Hindi lamang yung material na bagay. Buo. Kasama ikaw doon dapat. At ikaw yung dapat ang siyang nangunguna. Yun ang kailangan at yun ang gusto ng Panginoon. Ikaw mismo. Yung sumasamba ka sa Kanya. Hindi yung offering mo lang ang sumasamba, pero yung iyong katawan, hindi naman sumasamba sa Panginoon. Eh, ang importante yung ikaw ang sumasamba sa Panginoon. Ialay ninyo ang inyong sariling bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang pagsamba na gusto ng Panginoon. Yun ang true worship. Ang sabi ng Bible, sa aklat po ng John chapter 4 verse 23, dumarating ng panahon ngayon nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ito ang hinahanap ng Ama sa mga tunay na mga sumasamba sa Kanya. Hinahanap pala ng Diyos yung true worship. Hindi lamang yung basta na worship na lang na part ng program. Hindi po, mga kapatid. At alam niyo po ba na ang pag-worship na tunay sa Panginoon ay meron itong kalakip na pagpapala at gantimpala? Eh di basahin niyo yung Exodus 23:25. Kapag winorship mo si Lord, He will bless your bread and food and water, and He will take away every sickness and diseases from your family, from your body, from your house. Iaalis daw ng Panginoon sa atin yung mga sakit at karamdaman kapag siya'y ating winorship sa ating buhay. Kaya, mga kapatid, God want to restore yung true worship sa ating buhay. So sa ating mga believers, ang pagsamba, ito ay bahagi na ng ating buhay. Ito ay ating lifestyle, ang pagsamba na sa Diyos. Kulang ang ating araw, kulang ang ating buhay, kung hindi natin nasamba ang Diyos. We are created to worship and give highest honor and reverence to our King. Wala tayong ibang sinasamba, kundi ang Diyos. At aalayan ng pagsamba, kundi ang ating Panginoon. Alam niyo po ba yung mga deboto? Grabe nga po sila sumambay. Pupunta pa sila sa Manawag. Aattend sila ng mga prosesyon. Talagang lahat dyan. May simbang gabi pa yan. Madaling araw. Kaya lamang wala naman talaga simbahan nandun sa kabilang tabi. Bumibili ng puto, bumbong. Yung iba naman simbang tabi, nandun na sa kabilang tabi. Hindi yun eh. More than that, ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Lord yung buong-buong ikaw. Yung iniaalay mong yung sarili sa Kanya. Hindi lang yung oras mo. Hindi lang yung material na bagay. Kundi ikaw mismo ang gusto ni Lord. Sabihin mo siya ang katabi, ikaw mismo ang gusto ni Lord. Now, ang sabi niyan, sa John chapter 4 verse 23, dumarating ng panahon, ngayon na nga na ang mga tunay na daw sumasamba sa Panginoon, sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, at yun ang hinahanap ng Panginoon sa mga sumasamba sa Kanya. So, ang pagsamba natin mga kapatid, hindi dapat ito maging ritual o hindi lamang maging isang parang religious activities, kundi ito dapat ay maging lifestyle natin. Ito ay maging life natin, yung pagsamba natin sa Panginoon. Kulang ang buhay natin kapag hindi natin nasasamba ang Diyos. At ang ating buhay, mga kapatid, ay para tayong cellphone na walang charge. Kapag hindi natin na-worship si Lord.
Ang worship, pag-worship sa Panginoon, it gives strength, power, and energy sa buhay din natin. Kasi pag nag-worship tayo, may kapalit yun. Bumababa ang presence ni God sa buhay natin. At nagiging anointed tayo kapag wino-worship tayo ni Lord. Kasi di ba pag nag-worship yung mga Israelites sa Panginoon, doon sa bundok, bumababa yung glory ni God. So that is the anointing of the Holy Spirit. Kaya yung mga worshiper, nagiging anointed sila. Yung mga true worshiper, hindi yung Lucifer. Yung true worshiper na sumasamba ng tama kay Lord. Now, ang pangatlong bagay na gusto ni Lord na i-restore. Ano yung muna? God want to restore true love. Our true love, through worship. At saka po yung pangatlo, mga kapatid, through obedience to God. Gusto ng Panginoong i-restore yung tunay na pagsunod. Kapag sinabi po natin obedience, mga kapatid, yung tunay na pagsunod yung ikaw ay sumusunod, hindi lang dahil gusto mo yung ipinapagawa sa iyo. Diba? Pag inutusan ka ng hari, tayo susunod ka eh. Yung kung ginagawa mo lamang kung ano yung gusto mong gawin, pero yung hindi mo gusto, pag ipinagawa na sa iyo, ayaw mo, hindi ka pa talaga tunay na obedient person. So, number one, pagka-love. Pag-love mo ang Panginoon, kung talagang tunay mong mahal ang Panginoon, ito, yung gusto ng Panginoon, dapat gusto mo. At yung ayaw ng Panginoon, dapat ayaw mo rin. Okay? Pangalawa, pag true worship, hindi lang material things ang kaya mo ibigay sa Panginoon. Kaya mo rin ibigay ang iyong oras at kaya mo rin ibigay ang iyong sarili sa Kanya. Pangatlo, yung true obedience. God want to restore true obedience. Pag sinabing obedience, ikaw ay sumusunod, hindi lang dahil gusto mo yung ipinapagawa sa iyo o favorite mo yung lugar na magdadalahan sa iyo. Kundi, yung mga bagay na ipinapagawa sa iyo ni Lord, kahit hindi mo yun gusto, igagawin mo yun ng buong puso na hindi ka nagre-reklamo. Si Jesus ba gusto ba niya mapako sa krus? Talaga? Yung prayer niya sa Gethsemane, yung sabi niya, Ama, kung maaari, ayaw ko nito eh. Ilayo mo sa akin itong sarang paghihirap. Ayaw ko ito, ayaw ko. Pero ang sabi niya, huwag ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo. So, ibig sabihin, i-demonstrate ni Jesus, display niya yung real obedience by what? By doing even yung hindi niya type gawin, pero gagawin niya kasi yun ang utos ng Ama sa kanya. Maaring ikaw ay may gustong ibang gawin ngayon. Gusto mong mamasyal kung saan ka pumunta. Pero dahil ang utos ng Panginoon, ang ikapitong araw, kailangan mo sumamba sa Panginoon. Di ba ikaw ay nandito ngayon? Kahit minsan hindi mo gusto, pero ikaw ay nandito ngayon. Pinili mo pa rin ang dumalo. Sinunod mo ang Panginoon. Ang true obedience, ikaw ay nagsasakripisyo. Sinusurrender mo ang lahat. At ginagawa mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. One time, may lumapit kay Jesus doon sa Luke chapter 9, verse 59 hanggang 60. Ang sabi niya, Lord, susunod ako sa inyo kahit saan. O, talaga, may lungga ang asong gubat, may pugad ang mga ibon, pero ako'y walang matulugan. Parang gusto sabihin si Lord, kaya mo ba yun? Kahit walang aircon, kaya mo. O, kunyari, magpipreach ka sa isang church. Gusto mo? Yes, no? Ay, doon sa church na walang aircon. Doon sa church na 4 lang ang tao. O ano, kaya mo? Eh, hindi gusto kong pastor yung sa ano lang, yung mga 1,000 people. Doon lang ako tinawag ni Lord. Bakit gano'n namimili ka? Ano pinagkaiba nung sa 1,000 at saka doon sa 10? So, ang tunay na pagsunod, sumusunod ka, hindi lang dahil gusto mo, kundi ikaw ay susunod kahit ikaw ay nagsasacrifice. Ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Si David, gumastos para lamang siya ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Tayo rin, di ba? Gumagastos tayo para masunod lamang natin ang kalooban ng Diyos. Ano gusto ninyo? Gumastos kayo para sa pagsuway sa Panginoon o gumastos ka para masunod ang kalooban ng Diyos? Pag sumusunod tayo sa Panginoon, tayo mga kapatid ay nagsasacrifice din.
Yung tunay na pagsunod, may kasamang sakripisyo, may pagtitiis. Yung tunay na pagsunod, mga kapatid, minsan ikaw ay ipipersecute ng ibang mga tao dahil sinusunod mo ang Panginoon, ikaw pagtatawanan, o pwede ikaw sabihan kang kulto, kagaya ng ating bishop, nung sumunod sa Panginoon, sinabihan siya ng mga kulto. Pero ano po ang naging resulta pagdating sa dulo ng kanilang pagsunod? Yung true obedience. Kahit yung mga tao, pagtawanan ka sa ginagawa mong pagsunod sa Panginoon, o ang minsan itinakwil ka, minsan, ay, ikaw sumusunod ka sa Panginoon, ayaw ko na, mula ngayon, hindi na kita boyfriend. Di ba, minsan may mga ganun pong pangyayari sa buhay. Dahil sa kanilang pagsunod, sa, hiniwalayan ng mga boyfriend, o hiniwalayan ng mga kung sino, mga kaibigan, ayaw ko na sa iyo, kasi sumusunod ka sa Panginoon. Tunay ng pagsunod, mga kapatid, pwedeng ikaw ay makaranas, na ikaw itatakwil ng ibang tao, pero ang pagsunod mo sa Panginoon, rewarding pagdating sa dulo. May reward si Lord. Sabihin natin, may reward si Lord. Kung sa iyong pagsunod ay nagpapatuloy ka, kahit may mga persecution, kahit may mga pagpipigil, tuloy mo lang. May backup sa iyo si Lord. Diba sabi ng isa, naman, Lord, susunod din ako. Teka muna, ipagpapalibing ko muna ang aking ama. Sabi ng Panginoon, sumunod ka, huwag mong hayaan mo mga patay ang maglibing sa kapwa patay. Sabi ng Isaiah, ako po'y susunod. Ikaw muna, ano lang muna, magpapadispedida muna ako sa amin. Ang pagsunod nila, may reservation. Yung true obedience, mga kapatid, is obedience without reservation. Hindi yung, susunod ako if pagpapalain mo ako, Lord. Susunod ako because Kristiyano lahat ng family namin. Dapat ay susunod ka in spite of. May pera o walang pera, may love gift o walang love gift, may palakpak o walang palakpak, may recognition o walang recognition. Lord, mag-uubay ako dahil alam ko ang pagsunod sa iyo ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sabi natin, ang pagsunod sa Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan. Mga pagsunod natin na ginagawa, hindi nawawala ng kabuluhan niya. Kahit yan, may record si Lord. Akala natin na wala na ng kabuluhan sa isa yung pagsunod natin. Hindi, in due time, you will receive a great reward. Handa po ba tayo sumunod sa Panginoon? Ngayon, sabi ni Lord, i-restore din niya itong pagsunod. Yung tunay na pagsunod, ipinakita sa atin ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya ni Jesus to sa kanyang mga disciple, kung ang pagsunod din lang ninyo ay katulad ng pagsunod ng mga Pariseo at mga Eskriba, hindi kayo magiging kalugod-lugod sa paghahari ninyo. I-demonstrate ng Panginoon yung tunay na pagsunod. Kaya sabi, I will restore the kingdom of David. Na-restore yan lahat ni Jesus. Pati yung tunay na talagang pagsunod, na-restore ng ating Panginoon. Si David, mismo sinabi niya ito. Ito ang sikreto pala ni David. Kaya sila ay pinagpala ng Diyos ng bonggang-bongga. Ito, basahin po ninyo. Psalms 190 verse 105. Anong sabi? Sabi niya, salita ko isang tanglaw na sa akin ang patubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Taintim ang pangako kong, pansin niyo, taintim ang pangako kong ang utos mo ay susundin. Susundin ko ang tuntunin, iniaral mo sa akin. Grabe yung taintim talaga yung susundin talaga. So dito sa mga katagang ito, makikita niyo po, ito pala yung sikreto ni David. Hindi lang pala siya basta naging haring matatag na basta na. Kaya tingnan ninyo yung mga tao, may mga matatatag na kumpanya, may mga matatatag na tungkulan. Tingnan nyo yung sikreto, hindi basta yung ganyan lang nangyari. Baka may ginawa sila sa spiritual. Baka talagang sila yung talagang may ginawa para kay Lord. Na kaya sila yung naging ganyan talaga. So kaya, tingnan natin mga kapatid, mayroong impact yung ating pag-ibig sa Diyos, pagsamba sa Diyos at pagsunod. May impact ito sa buhay natin, sa negosyo natin, sa ministry natin, sa pamilya natin. Kita ninyo, sabi po ng Isaiah chapter 1, verse 19. Anong sabi? Ako, si Yahweh, ay inyong susundin. Nabubuso. Susundin. Ano sabi? Papalain ko ang inyong ani. Sino dito gustong mag-ani? Patapos na ang December, Pastor, ano pang ani? Nako, meron pang final harvest na mangyayari. Sabihin natin, may natitira pang mga ilang pa bang araw. Meron pang 20 days before the
may last 2 minutes na ipapanalo pa ang basketball. Hallelujah! Kahit yung maghihiwalay ng taon, grabe, kaya pa rin gumawa ng Diyos ng miracle sa iyong buhay. May breakthrough pa. Amen? So, are you excited? Sinong gusto dito na mag-ani pa before the end of this year, naniniwalang mayroon pang magaganap na mga great pa sa buhay niya? Come on! Hilingin natin, Lord, i-restore mo yung pag-ibig, i-restore mo yung worship sa aking puso at pagsunod. Ibigin mo ng bonggang-bongga ang Diyos at tayo ay sumamba sa Diyos ng talagang tunay na pagsamba. Sundin natin siya at bahala na si Lord sa kasunod. Sabihin sa inyo kami, bahala na si Lord sa kasunod. At pag si Lord ang nagbigay ng regalo, hallelujah, walang katapusan. Di ba sabi ng Biblia, padadalahan kita ng sunod-sunod na tagumpay para daw itong ulan na hindi tumitigil, para daw alon sa dalampasigan. Are you ready to receive from God? Are you ready na paghariin si Lord sa iyong buhay? Kapatid, ang paghahari ng Diyos, it's a matter of decision. Ikaw ang magdi-decide hanggang saan mo gustong mag-rule si Lord sa buhay mo. Hanggang saan mo gustong maghari si Lord? Sa lahat ba ng area ng buhay mo, gustong maghari si Lord? Kapatid, pag pinaghari mo ang Diyos sa iyong buhay, di ba sabi ng Biblia, sikapin ninyo na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At tandaan ninyo, lahat ng bagay na kailangan ninyo ay ipagkakalob sa inyo. Are you ready? Come on, rise up, stand up, at hilingin natin na ang paghahari ng Diyos ay mangyari sa ating buhay. Ngayon, gaano nakalawak ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay? Gaano nakalaki ang paghahari ng Diyos? Kapatid, ang sukat ng paghahari ng Diyos sa buhay mo ay nasa sa iyo ang pagpapasya. Gusto mo bang sa kanang kamay mo lang maghari si Lord? Ay nasa sa iyo yan. Gusto mo bang sa kamay at paalang maghari si Lord? O sa lahat ng area ng buhay mo maghari si Lord? Kapatid, dapat kung gusto mo ng unlimited blessing, unlimited miracle, unlimited opportunity, favor, dapat unlimited din yung paghahari ni Lord. Na maghari ng walang limitasyon, walang boundary, walang reservation. Lord, lahat-lahat na. Salamat, Lord. Ikaw ang aming hari. At pag si Lord ang iyong hari, sa Kanya ka nakasandal, kapatid. Yung lahat ng problema mo, siya ang bahalang mag-ayos nito. Lahat ng kinatatakutan mo, i-wipe out ni Lord dyan. Dati, ikaw ang hari, ikaw ang nasusunod. Yung gusto mo ang ginagawa mo. But, kaya pagka ng problema, hindi ka magkaintindihan, hindi mo alam ang gagawin. Kasi ikaw ang hari eh. Pero pag si Lord ang hari, nagka-problema ka, takbo sa hari. Hingi ng tulong sa hari. Hingi ng advice sa hari. Hingi ng gabay. Kapag nagkikipit ka, kinakapos ka, takbo sa hari. Hingi ng supply. Kapatid, let God reign in our heart. Let God reign in your family. Paghariin natin ang Panginoon. Allow God to restore His kingdom in our lives. Sige, kung sa palagay mo, sa tingin mo, parang ikaw na yung nagiging hari sa sarili mo. Ikaw na yung nasusunod lagi. Ikaw na ang hari. Kapatid, ibigay mo yung kingship kay Lord. Ibigay mo sa Kanya, Lord, ako'y alipin mo lamang. Ako'y iyong servant. You are my king. Kung ikaw ang hari, ikaw lang ang magbubuhat ng problema. Pero kung si Lord ang iyong hari, yung lahat ng problema mo, problema ng iyong hari. Panginoon, ikaw ang aming hari. At yung aming mga problema ay aming ibinibigay sa iyo lahat. Sige, cast all your care to the Lord, to your King. Ikaw ba ay may mga pasanin sa buhay? Ikaw ba ay mayroong mga kabigatan? May pag-aalala? Mayroong ka bang fear sa buhay? Kapatid, ibigay mo yan sa iyong hari. Kung si Lord ang iyong hari, ipagkatiwala mo yan sa Kanya. Ibigay mo yan. Yan mong kunin niya ng hari. Yan mong kunin sa iyo yung lahat ng mga takot sa puso mo. Lahat ng mga pag-aalala sa buhay mo. Hayaan mong kunin yan sa iyo ng hari. Lord, we allow you, God, to rule in our lives.
Sige, tayo ay surrender natin ating buhay sa Panginoon. Lord, pinapayagan ka po namin na ikaw po ang maghari sa buhay namin, Panginoon. Lord, kami po'y susunod sa inyo. Alam namin na kapag kami sumunod sa inyo, ang buhay namin mapapabuti. Alam namin, Panginoon, kami pa'y nagpasakop sa inyo, Panginoon, aayos at gaganda ang aming buhay. Lord, subukan na, Panginoon, subukan na. Lord, pinatunayan ko na sa buhay ni David. Marami na, Panginoon, mga nagpatutuko patungkol dito. Kaya, Lord God, hindi na nakakatakot, Panginoon, na magbigay ng buhay sa iyo. Hindi nakakatakot, Lord, kasi napatunayan na, marami na, Panginoon, proof. Kaya, Lord Jesus, sasakay kami sa iyo. Sasakay kami sa iyo, Lord. At ikaw, O God, ang bahalang kumilos sa buhay ng iyong mga anak. Sige, come on, kausapin niyo po si Lord. At hilingin natin na i-restore itong tatlong bagay nito sa buhay natin. Hingin natin ito. Pero Lord, higit sa lahat, yung pag-ibig, Panginoon, ma-restore. Empty kami, empty, kung wala po itong pag-ibig namin sa iyo. Kung wala itong worship na ito, Panginoon, tunay. At kung hindi ka namin susundin, Lord, bali wala lahat ng bagay. Thank you so much, O God. Sige, tayo manalangin, sabihin natin, Panginoong Jesus, salamat po dahil ikaw ay naghahari sa aming buhay. Patuloy kang maghari at gumawa ng mga dakilang bagay sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang magpe-pray. Lord, continue to bless your people, those who are present today. Lord, patuloy kang maghari sa kanilang buhay. Lord, kung meron ng ibang naghahari sa puso nila, Lord, tulungan niyo po na mabawi ang paghahari at ito ay mapapunta lamang sa iyo. Ikaw lang yung maghari, Panginoon. Dinideklara ko, maghari ang kagalingan, kapayapaan, at ang pag-ibig, Panginoon, ang siyang mag-umapaw sa kanilang puso at maghari ang tunay na kagalakan sa iyong anak. This is our prayer.